Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, ito naman ang ating puntuhan. Diretso tayo. Punto diretso. Itong sinabi ni Sara Duterte, grabe, ano? Grabe itong si Sara. Akala mo ang talino niya. Bubu daw ang administrasyon. Bubu daw ang administrasyon. Sinabi ito ni Sara Duterte sa isang press con kasi nag-react nga yung Malacanang, yung si Yussi Claire Castro, yung spokesperson ng Malacanang. Sabi ni Yussi Claire Castro, kailangang mag-explain, magpaliwanag ang Vice Presidente. Ano ba yung mga biyahe niya? Bakit sunod-sunod ang mga biyahe niya ni Sara Duterte? Sa isang buwan lang kasi nakaapat na bansa si Sara Duterte. Pumunta ng the Netherlands, pumunta ng Qatar, pumunta ng Malaysia. Pagkatapos ng isang linggo sa Malaysia, kasunod na kaagad Australia. So medyo nagre-react na ang Malacanang. Tinanong kasi si Yussi Claire Castro ng media, anong masasabi dito sa mga biyahe ni Sara Duterte, kung alam daw ba ito ng Malacanang, kung nagpapaalam ba si Sara? Ang sabi ni Yussi Claire Castro, wala silang diyan. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, kailangang malaman din ano ba talaga ang purpose niyan. Personal ba ang mga biyahe na yan? Official ba yan? Ano ba yung mga gastos diyan? Siyempre may mga staff siyang kasama, may security siyang kasama. Sino bang gumagastos diyan? Personal niya bang gastos o gastos ng gobyerno yan? So sabi ni Yussi Claire Castro, dapat magpaliwanag ang Vice Presidente diyan. Ayun, nag-react si Sara Duterte, bubu daw ang administrasyon. Is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President converse lang natin? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Bubu daw. Kasi daw, sabi ni Sara, hindi naman daw totoo yung mga kumakalat na balita na siya'y pumunta ng Australia para lakarin ang mapupuntahan o pupuntahan kapag na interim release ang kanyang ama. Hindi daw yung totoo. Fake news daw yun, sabi ni Sara Duterte. Kaya ito daw kasing administrasyon naniniwala daw sa mga kwento-kwento. Bubo daw ang administrasyon. Hindi naman daw wala naman daw nagsabi na ang sadya niya sa Australia ay para lakarin nga yung bansa na pupuntahan kapag na interim release ang kanyang ama. Hindi daw 'yon. Sa totoo lang, ang balita na pumunta siya sa Australia, hindi lang naman para i-meet o mag-rally doon kasama yung mga supporters nila, kundi may lakad siya na kausapin ang mga opisyal ng Foreign Ministry ng Australia.
O, kanino galing yung balita na yan? Galing din naman kay Sara Duterte yan. Galing din naman sa kanya yan eh. Tsaka yung balita na yan, hindi galing sa Malacanang. Hindi galing kay Yusek Claire Castro. Galing sa media. Media. Mainstream media, ha? Hindi social media. Yung unang naglabas niyan. Ha? Ha? Ang naglabas niyan na ang sadya pala ni Sara Duterte sa Australia ay para lakarin nga ang interim release ng kanyang ama ay galing mismo sa mainstream media. Saan naman galing yung balita ng mainstream media? Galing din kay Sara. Kasi sabi ni Sara Duterte, in-interview siya, at nung nagsalita kasi siya doon sa rally, ang sabi niya, pumunta sana siya doon sa Australia, sinabihan niya, in-inform niya yung kanyang kaibigan, yung Penny Wong yon, Penny Wong. Si Penny Wong ay isang mataas na opisyal o staff ng Australian Foreign Ministry Office. Ngayon, sabi ni Sara, in-inform niya muna ito na darating siya para sana ma-meet siya, makausap niya. Kaya lang hindi siya sinipot, hindi man lang nakipagkita sa kanya. Kaya ang sabi ni Sara nung nagsalita na siya doon sa mga mga supporters nila, kaya kayong mga Filipino community dito, tulungan niyo kami sa pagkumbinse sa gobyerno ng Australia na tanggapin si FPRRD kung ma-interim release ito. Yun. Sa kanya galing yun eh. Sa kanya galing yun. At base sa kanyang mga sinasabi at mga statements niya ni Sara, doon kumukuha ng balita ang mainstream media. Kaya hindi yan galing sa chismis or sa social media, mainstream media. Yung mainstream media naman, ang source nila ng ganong observation, si Sara mismo. So, tapos ngayon sasabihin ni Sara, bubo daw kasi ang administrasyon. Hindi natin pinagtatanggol ang administrasyon. Pero, yung intriga na yan tungkol sa sinasabi na si Sara ay nag-iikot sa iba-ibang bansa, ang purpose niya ay para lakarin ang ang pupuntahan ng kanyang ama kung mag-grant ang interim release, galing sa kanya yan. Lalo na yung issue na yan sa Australia. Ngayon, sabi niya, hindi daw totoo yan. Hindi dapat sana kasi hindi siya nagsabi niyan. Siya pala yung bobo. Siya pala yung bobo. Kaya lumaki yung issue na yan, kagagawan niya. Tapos ngayon, nagre-react siya. Ang simple lang naman yan. Di ipaliwanag niya, di sagutin niya. Ano nga ba naman talaga? Ano ba yung mga lakad niya na yan? Personal or official functions? At saka, kanino ba talaga ang gastos niyan? Saan galing? Personal niya rin? O may galing diyan sa pundo ng bayan? Ngayon, kung official niyang mga lakad niya na yan, official na mga functions yan, may gastos yan galing sa bayan, ay kailangan mag-report siya dyan kung anong nangyari sa lakad niya. Kailangan i-liquidate niya ang mga gastos dyan. Kasi hindi naman pwede yung ganyan na parang nangyayari sa kanya. Nagbabakasyon na kung saan-saang bansa. Nagbabakasyon na. Ay hindi niya na nga nagaganampanan siguro ang mga trabaho niya sa loob ng bansa bilang vice presidente. Kasi ang dalas na ng kanyang biyahe, imagine niyo sa isang buwan lang, 4 na bansa na. Nitong buwan lang ng June, Qatar, the Netherlands, tapos Malaysia, ngayon ang pinakahuli, Australia. Mayroon pa daw mga naka-schedule sa susunod na buwan. Imagine niyo yan. Kaninong gastos yan? Dapat malinaw naman talaga yan. Tama rin naman si Yusek Claire Castro, may karapatan ang mamamayang malaman. Simple lang naman, wag na siyang mag-alburuto, wag nang uminit ang kanyang ulo, wag niya nang tawagin ng kung sino-sino naman na bobo. Paliwanagin niya lang, sasabihin niya lang naman, ang mga lakad ko na yan ay personal, ang pera dyan ay personal kong gastos, kahit yung mga staff ko na kasama, kahit yung mga security kong kasama, personal na gastos yan, hindi galing yan sa pera ng bayan. Ganun lang. Wala nang marami pang Wag na yung dadaan mo pa sa idadaan mo pa sa init ng ulo, sasawigin mo, tatawagin mo yung administrasyon, bobo. Napakasimpleng bagay lang naman yan. Kung mayroon ka naman talagang pananagutan na ipaliwanag yan eh. Kasi vice president ka. Ngayon, kung ayaw mo kasing pinapakialaman ka sa mga biyahe mo, di wag kang mag-vice president, wag kang pumasok sa politika, wag kang pumasok sa gobyerno. Dahil public office is a public trust. At ang bawat opisyal ng gobyerno ay accountable sa mamamayang Pilipino. Dahil ang ginagastos nila ay pera ng taong bayan.
Ganun lang kasimple yan. Hindi dapat dinadaan yan sa init ng ulo o sa pagtawag sa iba na bobo. Yan mga kabunyog ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.